Hello guys, welcome back to Gaia Tech PH. So, ngayong araw na 'to, papakita ko yung dumating galing sa Shopee na 3S na charging module. So, ito siya, maliit lang pala siya. So, ayan siya guys. Ipapakita ko lang. Ayun. Yan, usog natin yung camera. So, yan, ganyan lang siya kaliit. Pero ito is 3S 4 amps. So ito nabili ko sa Shopee sa halagang 30 pesos, mga ganon. So 3 pieces siya. So hindi ka makakabili ng ano doon. Hindi ka makakabili ng yung pa isa-isa lang. So kailangan dalawa pataas. Kasi ito yata is galing pang China. No, ang ganda ng lalagyanan niya, guys. Ayun, naka-box siya. Tapos naka-bubble wrap, nakapatong siya sa bubble wrap. Tapos nakaganon siya. Ayan, parang nakabilot lang. So, pag nabili nyo to, guys, tatlong magkakadikit yan. So, nakaganyan yan siya. Ayan, ingatan nyo lang yung pagbali kasi baka mamaya mabali nyo ng mali. So, masisira yung binili nyo. So ngayon, testingin naman natin sa balik naman na natin dito. Yan. Balik muna natin sa box niya. So testingin na muna natin kung working siya. Saksak natin sa charger. Okay, so ito na. So yung charger natin is 5 amps. Ilan ba to? So yung charger natin, Samsung. So 1.55 amps, 5 volts. Tingnan natin kung ano yung output netong na to. Kung talagang kaya ba ng 3S. Kasi yung 3S nasa 12.6. So yun, blue. Yan na, nag-blue siya. Ngayon, tingnan natin yung output kung ilan. Teka lang, ayusin muna natin to. So, tingnan muna natin yung output. Sa DC tayo, DC. Ayan, DC. Patong muna natin. So, ayan, DC. So, ang ground natin is yung negative. So, ang nakasulat dyan kasi ito, ground tapos battery. So, ganun din sa kabila, ground and battery. So yung yung ground natin is yung negative, and then yung yung positive natin is, nahulog. Positive natin is negative. Namatay. Ba't yun? So, okay. So 3 point lang. Mukhang nasira yata. 3.2 fluctuating. 3.1. Balik natin. Ulitin natin yung pagsaksak. Kailang ha. So yan, kulay blue. Yan, para makita nyo ng maigi. Atras muna natin to. So yan guys. So 3S naman yung nakasulat, pero bakit parang parang hindi yata yun. Yun, 13.7, pagpalagay na lang natin na 13 point, yan. 13 point, pinakamababa, 13.4. Ayan. Nag-short siya kanina, Balik rin natin kung ganun din ba. So ganun pa rin naman yung ganun pa rin naman yung yung takbo niya. Yung yung output niya. So yan, blue siya kapag
kapag full charge, patayin na muna natin, bakit masira ng ng tuluyan. So blue siya kapag charging, and then ano siya, red siya kapag blue siya kapag full charge. So i-correct ko lang, blue siya kapag full charge, and then red siya na nagbi-blink kapag charging siya. So pwede na nating ipares yan dito, isa pa yung natin. Asa na 'yon? So ito yung isang nabili ko, BMS na 3S for 18,650. Ayan, 12.6. So 18,650. At saka itong isa, yung charging indicator natin. Charging indicator board. So ayan. Okay, so yan yung natin. So check natin, tignan natin kung iilaw ba to. Uy, may maganda yun, may plastic pa no. Ang ganda ng cover niya, guys. So tingnan niyo, 'Di ba? Yan yung cover niya. Tingnan nga natin kung iilaw to. So set natin sa 20K. Hindi siya iilaw. Hindi siya iilaw, guys. So, pero check na lang natin to pagka ginawa ko. Ito yung battery pack na ko. So dito ko siya ikakabit. Ito nabili ko to sa Shopee sa halagang 31 pesos ang isa. So titingnan natin kung legit ba to sa susunod na video na gagawin ko. Titingnan natin kung legit ba tong battery na to. Ang tatak niya Only siya na 3.7 volts at 3,000 milliamps. So tingnan natin kung tatagal to dun sa ginawa nating DC fan, no? Titingnan natin to kung tatagal to. Pag tumagal to, ibig sabihin legit tong legit tong battery na to. Kasi nakita ko dun sa isang video na na Pinoy DIYers din, is Hongli. Tapos ang sabi niya hindi daw hindi daw legit. No, yung mga low quality batteries daw to na nabibili sa So since wala akong ngayon, wala akong tapping wire, at ubos na rin yung ubos na rin yung soldering lead ko, at nag-order pa ako sa Shopee ulit. So balikan natin to. Panoorin nyo na lang to sa susunod na video kung paano ko assemblein tong mga to. At ikakabit natin to doon sa sa ginawa kong DC fan. So sana subaybayan niyo yung na to. Subaybayan niyo tong channel na to. Kung interesado ako sa mga ganitong video, so sana consider subscribe to my channel para updated ka sa mga videos na lalabas. So sa mga hobbyist dyan at saka sa mga enthusiast, papaliwanag natin isa-isa kung paano gumagana, o i-research ko kung paano siya gumagana, kung ano yung kung ano yung talagang specification nitong nitong mga ginagamit ko pan DIY, para hindi kayo malilito kapag bumibili kayo. Kasi minsan gaya ko nung una, so litong-lito ako kapag bumibili ako ng mga ganito. Litong-lito ko kung ano ba yung gagamitin ko, kung para saan ba siya, kung kasi yung ibang nakikita kong videos sa YouTube, walang paliwanag. So dinemonstrate lang nila kung paano nila ikabit, tapos yun. So dito natin live natin na i-testing, and then ipapaliwanag natin kung ano yung mga mangyayari. So yun lang mga guys. At maraming salamat sa pagsuporta dito sa Gaya Tech PH. So gagayahin natin yung mga DIY nung iba. Tapos dito natin ipapaliwanag. So safe naman siguro tong ilagay ito dito. Hindi, lagyan ko na lang ng
Asan yung isang bubble wrap? So, yun lang guys. Maraming salamat. At balikan ko na lang kayo sa susunod kapag meron na akong tabing wire at saka yung ano natin, yung soldering lead. Okay, bye-bye.